Minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno. Itaktakan dito, huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikisama at pakikinig dito sa ating programa sa DZRH Executive Session. Ako po si Paulo Capino, kasama of course si Congressman Jonathan De La Cruz. Magandang umaga po, Kong. Good morning. Magandang umaga sa ating mga tigapakinig, sa ating mga tigapanood at sa lahat ng ating mga kababayan. Kung nasaan naman po kayo sa ngayon, samahan po nyo kami dito sa ating programang Executive Session hanggang mamayang alas 10:30 ng umaga. Oo, Kong, meron tayong special guest. Yes. Of course, maraming pinag-uusapan, maraming dapat pag-usapan dito sa ating special guest at sa kanyang ahensya na kung saan siya ay isang general manager. Welcome to our show, general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si GM Mel Robles. Good morning, sir. Good morning sa iyo, Paulo, at Kong Jonat. Tagal na natin kaibigan. Good morning sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga. GM, matagal-tagal na rin bago kayo nakabalik dito sa programa natin. Na-miss namin kayo. Oo nga, yan ang problema, yung aming tied up with the executive job. Yeah, yun nga. Matagal-tagal. Ikaw naman, hindi lang programa na mi-miss natin kay GM. Siyempre, yung kanyang mga pagpapaliwanag tungkol sa mga nangyayari, hindi lang sa PCSO. Si GM, matagal na ito na nakakaintindi ng gawain sa public service. Kaya marami na siyang experience tungkol dyan. Maliban pa dyan, ang public service niya sa ating mga kababayan, yung kanyang Emerald nga nasaan na yung matagal na natin sinasabi yan. Siya po kasi si GM ang sumalo dito sa iconic ito itong Emerald na ito sinalo po ni GM ito ng pandemic. Yung Emerald Restaurant. Ito ho yung kung natatanda ninyo yung mga magaganda masasarap na siopaw, siya yun. Siya ang sumalo niyan. Kasi wala na yan pawala na yan. Nung pandemic wala. Pero siya sumalo. Tsaka maraming trabaho ang nasagip ni GM Robles. Actually, yun lang talaga ang nung panahon na yun, hindi nga namin alam kung paano kami They even offered to work for food. Niwala ka? Ay, sabi ko, hindi ganyan ka. Hintay na lang natin itong pandemic. Natin kung pwede pa mag-take out kasi hindi nila sinubukan yung take out na option. Marami naman naghahanap sa kanila. So, sinabi ko, hindi, hintay tayo kung kailan. Matagal talaga. September yata kami nag-take over. Mga February pa nung nagkaroon ng commerce. So, all those time, kami, sinasubsidize namin. Pero it's worth subsidizing po. Sabi ko nga dahil napakasarap po at 40 anyos na po yan. Matagal na yan. Yung Emerald Restaurant na yan, ito yung iconic siopaw, mga mami, lahat yan. Napakarami. Kaya ko binabanggit ito, Pau, GM, at sa ating mga kababayan, sapagkat yan po nagkikita ang puso ni GM. Kaya siya, tamang-tama siya sa PCSO Kasi yung PCSO, ganyan po yan. It is a work of love and a work of charity. Kaya maganda mabangkita na matanong natin kay GM, kumusta po ba naman ngayon ang PCSO despite all the brickbats? Well, sa larangan po ng Kawang Gawa, nakakatuwa ko po dahil we are happy to say na we served 300,000 individuals for last year. No? At marami po dyan ay mga na-hospitalize. Buong Pilipinas po yan, mga 75 offices namin nationwide. Hindi lang po sila nag-aasikaso ng game, sila po ay
kasabay nun, ang ginagawa nila yung charity works, pag-process ng papeles, pagbigay ng pondo, guarantee letters, ganyan po ang ginagawa nila. At maganda rin po ang gusto kong sabihin, nabanggit ko po kanina sa kabilang programa na we will do something that has never been done before. Lahat po ng all 1,500 or so municipalities, mabibigyan po natin ng ambulance. And so far po, within the year, baka maka 80% na po tayo within this year. At meron pa po, hindi lang po yan, hindi lang po 100% municipalities, dodoblehin pa po natin bago po bumaba si Pangulong BBM. Gagawin po natin tagdadalawa. Yan po ang aming panata, no? Tagdadalawang ambulances po. At saka si na GM sa PCSO, kasama na rin siyempre Office of the President. Ang balita ko, lahat ng health, kasama, sinasabi sa akin ni Secretary Ted Herbosa ng Department of Health, kasama ang PCSO para ayusin lahat ng mga health centers sa buong Pilipinas. Kasi, alam mo, doon nag-uumpisa ang ating, ang ating kalusugan. A healthy citizen is a healthy nation, is a progressive country. So, dyan nag-uumpisa yan. Ang balita ko, sabi ni Secretary Herbosa, kausap niya si na JM Mel, para yung mga lahat ng health centers, kasama na dyan yung mga barangay health workers, etc., mag-aayos para magkaroon ng masigasig na, kumbaga, mga tiga pag-ayos ng kalusugan ng ating mga kababayan. Importante yun. Oo. At natanong nga kanina, GM, yung mga sakit, para doon sa hindi nakapakinig doon sa previous program, ano po usually, meron ba kayong data na usually linalapit sa PCSO para dito sa subsidies? May particular na karamdaman po ba? Or basic po ba yung karamdaman na linalapit po doon sa ahensya? Mga popular, yung mga heart ailment, hemodialysis, ganyan, no? Pero kahit po transplant, tumutulong na po kami. Sinasagot na po namin ng transplant. Meron na pa kaming program na ganyan. At lalo na po kung yung mapasa yung bill ng yung PIFITA, yung Passive Income Financial Intermediary Tax Act, Taxation Act, malaki pong tulong yan. Talagang lalaban ho kami dahil mababalik na sa 10% yung doc stamps namin. Well, hindi po namin alam. We're just hoping na maibalik po sa 10% at we will be gaining additional 3 billion. Pangkawang gawa po yan. Ngayon ba, GM, anong rate ng tax na pinapatay? 20% po. 20%. Pag taya mo, tax ka. Pag nanalo ka, tax ka ulit. Again, 20%. Iba pa po yung corporate income tax. Kaya po, na-coin namin yung hindi umuurong sa pagtulong sapagkat despite all these challenges ng taxation, kami po ay handang tulong at tumutulong. Tandaan nyo lang po, kung wala po kaming taxes and all other earmarkings, if you make, for example, 6 billion, edi 30% dun goes to charity. 30% in a perfect world, 18 billion for charity. Ay, grabe po yan. Grabe po ang matutulungan namin. As compared to now, or even last year na 2 billion lang ang aming budget. But we serve 300,000 indigents po na individuals. No? So, kung kukuruin nyo, exponentially, kung yung 2 billion naging 18 billion, pero hindi na mangyayari yun. If for every 2 billion, meron kaming 300,000, kung maging 4 billion, theoretically lang naman. Pero kung gaano ang matutulungan namin had we had not been taxed that much and earmarking. Pero ganun pa man, sabi ko nga, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy naman tayo. Tuloy-tuloy pa rin. Yung kumusta naman ang mga pinapalabas ng mga games of chance, etc. ng PCSO sa ngayon? Yeah, may bago po ba tayong games na pinapasa? Wala pa po tayong games, although gino-consider namin yan. Ang bago natin yung iLotto. Okay. Ano ibig sabihin ng iLotto? Imbis na tataya po kayo sa outlet, pwede na po sa phone. Pwede na ho dyan. Ano yung mahilig ka sa mahilig ka sa Lotto eh. Ay, sa mga cash apps po ba? Or may sariling app? Or sa website? May sariling, web-based pa ngayon. Web-based pa ngayon. So, ginagawa ng paraan yung iOS saka parang Android. Paumpisa pa lang. Experimental. Nasa test period po kami. Pero ang kagandahan nito talaga, kung mangyari uli, wag naman po sana ang pandemya, hindi ho mapipigil ang PCSO. Dahil nung nakaraang pandemya po, tumigil talaga. So, face-to-face as in tigil ho talaga. So, with iLotto,
pwede na pong tumuloy ang revenue generation. At hindi lamang po yan. Kung mayroong mga question on the transparency of the better, kasi it has been that way na it is very impractical naman na interviewin mo yung tao na tataya, no? With Iloto, hindi nyo na kailangan kasi makikita nyo na kagad yung owner ng app or ng phone at kung sino ang tumataya. At saka ito, kasi ang sa PCSO, na hindi kagaya ng ibang games. Yan parang, di ba, parang kung nananaya ka, STL at PCSO, meron ka iniisip, itong numero na ito, tatayaan ko ito ngayon. Pupunta ka sa opisina. Siyempre, hindi ka na nakapunta sa Lotto outlet. Dito na. Dito ka nasa opisina ka, nagkukwentuhan kayo, maski pa paano. Magkano ba ngayon? 10 pesos at 20 pesos. Yung pong low tier natin, yung 2D, 3D, 4D, mga 10 pesos lang po yan. Yan po yung sinasabi ng isang senador na tumaas ang kilay niya na tumama rin ng dalawang beses. Hindi ko yun. Since na-open up na yan, GM. Since na-open up. Pagipaliwanag nga. May mga winners na kasi nila na 20 jackpot winners in 1 month. I immediately went on air. Sinabi ko, hindi po 20 jackpot yan. Marami kaming games Yung jackpot games, yung 642, 645, etc. Yan yung jackpot bearing games, tawag namin dyan. Pero, ang totoo noon, hindi nga namin nahanap yung 20 sinasabi niya. We found 35, ganyan. Kasi, ang tao talaga, tumataya dun sa, mas maliit kasi ang ads noon Yung 3-digit, 2-digit, tinatayaan talaga araw-araw yan, 500. Meron yun. Magkano ba? 20 pesos? 10 pesos lang po, pero tinatayaan niya ng mga 500 pesos. Kaya yun actually had they ask us, napaliwanag namin yan na low tier po yan, normal yan. Kahit saan ho kayo pumunta, dapat nagtanong man lang sila ng mananaya. Kasi it's very normal na tumama ka niyan. At saka isa pang normal dyan, yung paki-claim. Pupunta siya sa outlet niya o kaya dun sa o ikaw na lang mag-ano nito. Claim. Hindi ko na mapupuntahan to. Ikaw na lang. Lalo sa probinsya dahil ang hirap po ng access sa branch doon dahil mostly nasa Kapitolyo ang aming branch. Kasi 10,000 and below, pwede mong i-claim sa outlet. At 10,000 to 300,000, you have to go to the branch. Ang branch namin, isa lang kada probinsya. So kung nasa malayong bayan ka, normal yun na sabihin mo sa outlet owner, ikaw na bahala naman doon, kukuha ka ng papel mo, ng thermal paper mo, ng bed slip, sabay na. Ikaw na bahala. Yun ang part ng service ng mga outlet kasi they're building suki. So that is a very normal thing even before I came. Talagang practice na po yan. Ang tingin nila, or with a different lens, hindi ko alam, ang tingin nila, 20 raw na ng jackpot itong napakaswerteng Pilipino. Hindi lang ho siya yan. Napakarami hong gumagawa niyan. No? Lalo na sa Mindanao. Kasi yun yung masyaw nila doon yun ang 3 digits sila rin. So, it's a very common practice na magpakolekta ka. No? So, lalabas siyempre, since sabi nga namin ito ay bearer instrument, no? Kung sino may hawak, siya ang may-ari. Kaya nga pwede mong ipaki. Parang, parang pay to cash na cheque. Yung tawag doon, bearer instrument. Sa'yo ba yung cheque? Siyempre hindi, pero ikaw may hawak. So, ikaw, pwede mong... Ikaw, at saka, siyempre, on record, ikaw din. No? Ikaw ang magiging on record na winner. Pero, in reality, hindi po yan ganyan. Halimbawa, pupunta ka sa Bulacan. Pupunta ka... Meron kang, ikaw halimbawa DRT, layo nun Doon niya Remedios Trinidad. Meron outlet doon, Lotto, whatever. Na yung isang kapitbahay mo, ipapunta ng Kapitolyo, bigay mo na sa kanya. Di ba? Ikaw na bahala doon. Anoin mo doon. Saka hindi mo mangyayari yan sa jackpot. Hindi. Tama, hindi mangyayari yun. Siyempre. Kasi mayroon palang outlet, pag-outlet, 10,000 below. Pag doon sa PCSO branch, ito na. Pag 300,000 and above, sa main office. Sa main office. So, ganun ho yun. So, yung tiering ng claims, GM, yun yung difference. Kaya dun sa lower tier, dun sinasabi ninyo dun sa hearing. Matalas talaga yun. Kasi sinasabi namin na nangyayari yan. More than 20 pa nga Meron pa nga kami naman ito. 100 pa nga Dala-dala niya. Kasi siya yung nakikipak Sabi nga nila, rediscount man lang. Hindi ko alam kasi that's between Kanila them. na yun. That's between them
Sabi nila, baka ginagawa ng negosyo. Baka, pero hindi natin, I wouldn't, basta importante, nasiservisyohan sila. At walang nagre-reklamo. Yun ang yung importante doon. May nagreklamo pa. Meron po sa Senado may nagreklamo. So ito yung sinasabi kasi ni Senator Raffy Tulfo na may isang particular month ganito nakarami, isang tao lang daw, itong particular month, isang tao lang daw. Hindi po totoo, napakarami po. So yung multiple, kung you would look at it as multiple winners, I think it's more apt or mas angkop tawaging multiple claimants. Yes, multiple claimants. Okay. Single claimant in multiple tickets. Yeah, Single sorry. claimant and multiple tickets. Siguro mas ganyan. Pero yung multiple wins by one person, yes, basta qualify lang na low tier yan. Kasi pag free name mo ng jackpot yan, meron kang sisigaw, statistically improbable. Tingnan mo na. At saka, pwede mangyari na isang tao, halimbawa 10 pesos, pwede siya mag-bet ng 500 di ba? The same number. Yes. Yan po yung sinasabi nila, bakit 225,000 ang nandyan dyan sa voucher? Tagpa 500 tumaya. Multiply but by 4-5. That's 225,000. So, meron talagang difference yung kung gusto mong malaman yung totoo. May paliwanag talaga yan. Pati nga yung, bakit 0-0 ang tin? Informal taxpayer. Yun pala ang tinuro ng pag informal taxpayer yan, 0-0 yun lang ang tin niya. Anyway, it works against the taxpayer kasi hindi na siya makaka-claim against that. It becomes a final tax. Yan mga bagay na yan, hindi mo makukuha yan sa Facebook o sa vloggers. You really have to ask the agency. Kung tinawagan, ano ba talaga ito? Yan ang workout. At saka hindi unusual, di ba, GM, na ikaw, halimbawa si Pao, talagang gusto niya yung numero na ito. Mag-bet siya ng 500 pesos. Marami. Normal ho yun. It's normal yan. Oo nga. So, ibig sabihin, linawin lang natin sasabi nyo, GM, na pwedeng isang claimant pero multiple winners. Tama po ba yun? Multiple winning tickets. Winning tickets. Siyempre, may isa lang yung may dala. Yun kaya nga sabi ko, it's a practice na matagal na. So, wala akong kahindik-hindik doon. So, di ba? how did yung Senate hearing end naman nitong pinakahuli, nung Monday, if I'm not mistaken, Jim? Siguro naman, I think na-realize naman niya ni Senator Tulfo na pwede nga. Sabi niya, pwede. I heard him in one press con. Pero ang importante dyan, talagang we have to be very clear. Are you accusing us of we are able to rig the game? If we can rig the game, kahit na, sabi nga ni Yusek kanina 20 pesos lang, pwede na namin i-rig. We don't need millions of pesos to rig the game. No? Pero ito naman hindi po kami a-atras din sa hearings. No? Although it eats up a lot of executive time. Sana mas accurate lang minsan. Kasi minsan nagkakamali ho yung feed and para maiwasan ho yun, pwede kong tawagan na lang para mapabilis na lang ho. It's really a waste of executive time. In the end, wala naman ho talagang saka hindi lang yun. Nakakasira sa isang activity na pantulong sa tao. Kasi siyempre, ang sasabihin ng tao, ayaw ko nang tumayaw, etc. Yung ganun. Pero naramdaman ba ninyong kumonti ang nagtaya? Hindi naman. Remember, ang lotto is always jackpot driven. Hindi ko nakikinig sa chismis yan. Hindi rin niya hinihisap ng charity. It's really jackpot driven. So, ako nga, meron ho akong challenge, sabi ko. Kung mapapatunayan na merong rigging dyan, the day after, I will resign. No? Kung ganyan ho kami ka-secure dyan, so much so that we are allowed to bet and win. In fact, nakadalawang... Pwede mo yun? Pwede ho. Yun ang isa pang nagiging malaking issue Bakit itong mga taga-PCSO pwede siyempre. Gusto mo ang seal of, sabi ko nga, sa isang karinderya, pag bumibili at kumakain yung mga workers doon ng pagkain na tinitinda, that is the sure sign na tiwala sila sa kalidad ng pagkain. Tama? At hindi kami forbidden because we have all the certifications required on the security. So kahit gusto naming mandaya, hindi namin kaya. Hindi mo pwedeng bulong. Pao, medyo naman. Hindi pwede yun. Hindi pwede. In fact, going there, meron ho kaming ISO certification on the gaming. Can you imagine gaano kahirap yan? Hindi ho biroan yan. Lahat ng kilos namin naka-videotape dapat, no?
Tapos meron kaming World Lottery Association certification. So hindi rin ho biro yan. That's the gold standard sa buong gaming industry. Hindi ho basta-basta pwedeng mag-accuse dyan. You have to work for it. And they will certify you. Depende sa ano nyo. In fact, yung isa namin ang contractor namin on the lot, yung PLS namin, Philippine Lottery System, yung level 2 pa siya. Certification and security. So ito mga bagay to, you cannot assail this nang wala kang hawak eh. Hindi pwedeng ano yan, chinismis yan ka. Hindi. Oo, kasi ang sabi ko nga, allegation versus certification. Yun ho yun eh. Saan kayo? Allegation or certification? Yeah. Tapos bigla na lang wala na. O nasa na yung 20 na nalo ng jackpot? Wala na. Anong conclusion doon? So meron ba? Sinasabi nyo, GM, yung processes nyo protects the agency and the people from the cheating. Yes. We have the system, the documents required, the certifications required, and most of all, yung tao namin tumataya. That's a sign sa akin eh. Yeah. Kasi kung taga sa amin din na tumataya, wala na siyang tiwala mismo. And the first ones na makakalaman na merong house-show yan, yung mga tagaloob. Yung mga tagaloob, siyempre. Siyempre, titirahin nila yun eh. Siyempre, hindi natataya yun. Wala, hindi na. Anigasgas yun agad. Ayaw ko na tumaya dyan kasi nananalo palagi yung mga nandun doon sa office ni chairman eh. Mga ganun eh. Wala, magagalit na. Yan ang sure sign yan eh. Pero of course, trabaho naman ng Congress yung oversight, no? So take a look. Yes. Siyempre, trabaho yan para sila gumawa ng batas. Medyo ano lang sana yung sweeping na, ayan. Although it successful ka sa clickbait, pero pagkatapos dun, kailangan ma-clarify din. Which leads us to the issue. Mamaya, Pao, pagkatapos nito yung isang break natin, kasi every nagbre-break tayo, patatanong natin si Jem, anong tingin niya para lalo pang lumago at lalo pang manong pag-ano ng mga kababayan natin sa PCSO? Yan. Pero bago tayo mag-break, isa munang public service announcement sa PCSO on Love for All sa Isabela. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa pangunguna ni PCSO General Manager Mel Robles na nasa harap po natin ngayon ng 1,500 food packs at mga gamot na nagkakahalagang 100,000 pesos sa ginanap na Love for All Caravan sa Ilagan, Isabela. Namigay din ang PCSO Isabela branch ng 200 na libreng lotto tickets sa mga dumalo sa Ilagan City Community Center. Ang Love for All na proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos ay naglalayong magbigay ng libreng serbisyong pagkalusugan tulad ng laboratory services, medical consultation, dental services at mga gamot sa iba't ibang lugar sa bansa. Binigyang diin naman ni GM Robles ang kahalagahan ng mga proyektong tulad nito upang mas mailapit ang gobyerno sa mamamayang Pilipino sa direktiba na rin ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. Magbabalik po ang executive session. Ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang 9:30 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. DZRH Executive Session. Flash Report. Flash Report! Flash Report, AFP supply boat muling tinira ng water cannon ng China Coast Guard. Balita mula kay RH52, Ednil Parosa. Ednil? Binomba na naman ng tubig itong supply boat ng Armed Forces of the Philippines sa isinasagawa ngayong resupply mission patungo sa Ayungin Shoal. Makikita sa video na inilabas ng AFP Public Affairs Office, muling tinira ng water cannon ng CCG vessel. Itong Onay sa May 4 na kaayos lamang ito matapos masira sa parehong insidente nitong entrada ng Mayo. Nangyari itong panibagong insidente alas 7:59 ngayong umaga bago ipinadala sa Defense Press Corps itong impormasyong ito. Matapos naman ang serie ng dangerous maneuver at illegal actions ng CCG vessels kanina lamang kanina. Muntik mabangga itong Onay sa May 4 habang yung isa namang barko ng Philippine Coast Guard na escort itong supply boat, yung BRP Cabra, ay nahiwalay na doon sa pinaka-Rory mission matapos palibutan ng 3 barko ng China, isang CCG at 2 maritime militia vessels. Nagpapatuloy itong pangkang resupply sa mga sundalo ng AFP nakaposte sa BRP Sierra Madre at wala pang impormasyon kung tagumpay itong nakarating doon sa lugar para magatid ng provisyon at mga pagkain. Pero ang sigurado ay deliberately o intentional na tinutukan ng water cannon at tinamaan
itong Unay Zamay 4 na siyang tanging vessel ngayon nagamit ng AFP sa isinasagawang rotation and resupply mission. Ako'y magbabalik matapos ang ilang saglit para sa ilang mga follow-up report. Pero hopefully, walang casualty o walang nasaktan dito sa panibagong insidenteng ito. Kinasasangkutan ulit ng CCG vessels at barko ng AFP maging barko ng Philippine Coast Guard. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Major H, ito si Edniel Parrusa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrusa na nagbalita nating flash report kung saan panibagong water cannon incident na naman ng China Coast Guard laban sa ating AFP supply boat. Maraming salamat Edniel sa iyong balita at nagbabalik po ulit ang executive session dito sa DZRH. Ako po si Paolo Capino, kasama pa rin of course si Congressman Jonathan De La Cruz. Magandang umaga po, Kong. Good morning. Magandang umaga sa ating mga tigapakinig at tigapanood. At syempre, kasama pa rin natin ang ating special guest, ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si GM Mel Robles. Good morning, GM. Good morning. Si GM, nakita ni GM yung tungkol doon sa water cannon. Meron siyang magandang suggestion. Hindi, tama yun eh. Dapat tayo, meron na rin tayong water cannon. Parang nagka-water cannon tayo, water cannon. Piyesta ng San Juan dyan. Every supply mission, may piyesta ng San Juan. Pero syempre, yung mag-escalate Ay, yan. mag-escalate yan. Tubig sa tubig eh. Tubig sa tubig. Pero ito, may tanong. Bago tayo magpatuloy ito, meron tayong mga text messages ito galing kay Bong Belica na San Juan. Magandang umaga po sa inyo ito. Yung kaibigan ko po si Mayor Judith Gallego of Silay City, pwede daw po ba mga cities mabigyan din ng ambulansya kasi munisipyo lang po ba nabibigyan ng ambulansya? Pwede po ang city. Ang sinabi lang namin na we will guarantee yung mga munisipyo. Pwede rin po yun. Ano po ba yung proseso? Limited eh. Meron pong letter request, meron sanggunian resolution, requesting, at saka hindi naman dapat nakakatanggap pa lang. No? Hindi po annual. So, may qualification po yun kung ilang taon na kayo na last na nakatanggap. No? So, pwede po ang mga city. Ang priority lang po natin yung mga munisipyo and then cities. Kasi yung guarantee natin ng 100% will be to the municipalities. Bakit naman po? Kasi karamihan ng syudad naman, baka sila pa ang magbigay sa amin eh. GM, ang technically munisipyo lang, hindi pwede ang barangay, no? Hindi po pwede barangay. Kasi may facility sila to maintain at sila ang merong medical facility. Ay, importante yon. Yung sinasabi ni GM. Kasi yung tungkol sa maintenance at saka tungkol dun sa medical facilities na pagpupuntahan ng mga ambulansya. Kasi hindi ho ito panturista. Di ba? Ako may mga issue last week. Different topic pero realidad, ginagamit pang outing yung ibang ambulansya. Yung ibig sabihin ko, importante yon na sa isang capable na institution, municipality, na mayroong agreement na iyan may maintainin niya. Hindi niya kung saan dadalhin o kaya hindi niya na inaayos at lahat. Importante yon. Kasi ambulansya nga ito, hindi naman ito pang kung saan eh. Nga, may pwede nyo ba i-pull out doon sa mga munisipyo, Violation po GM? ng donation yun. Violation po yun. No? So, kaya kami, we have to, once in a while, titignan po natin. Lalo na po kung may complaint. Dahil napakarami po niyan, libo yan. Kung may complaint po, we can actually do something about it. Call their attention sa simula or later on in the extreme, edi kunin natin. Kasi kung violation ng deed of donation yan eh. Oo. Ako nakakita na ako personally na parang dami sumasakay dito sa isang van na to. Hindi ko lang nakuha ng picture. Hindi ko kasi sure kung PCSO. Paano ba madidistinguish GM kung PCSO na donation or acquired ng munisipyo? Well, may logo definitely. Yung logo ng PCSO nandoon. At meron din bagong Pilipinas. That's a brand natin that is under the presidency may marking. May marking naman po. Actually, kinausap ko na si
Secretary Ted Herbosa, para pwede niyo ba i-reclassify niyo na yun, huwag niyo nang tawagin PTV. At kami nalilito dahil ang aming PTV, yung nagbo-broadcast ng games namin. Kami mismo nalilito eh. Para sa mga kababayan natin, PTV, pagdating sa emergency, Patient Transport Vehicle. Ayun na inilagay nila. Pero yung network, yung kapatid natin sa media, Philippine Television Network. Well, actually, sabi ko, parang hospital din naman yan eh. Yes. Merong level 1, May mga primary, ganun. may intermediary, merong tertiary hospital. Dapat gano'n lang, merong ambulance level 1 or category 1. Mga ganon, may mga ganon. Dapat gano'n na lang. Gusto ko lang bago ko ubusin oras ninyo, yung ano ang na-mention mo before we go to a break, yung ano ang mga gagawin nyo para mapalawak Yes. ito. With 110 million Filipinos and only 6,500 outlets, napakaliit po yan. Alam ko po yan dahil sana po ay at least 11,000, no? Kaya hardly a dent. Kaya po namamayagpag din ng illegal eh. Kasi if you're not available, at Di meron. may pupuntaan May tao, pupuntaan no? sila. Kaya yan ang balak namin an expansion. Kung pwede namin magawin 100% increase by this year, although it will cost something, no? Yan ang goal namin. To make it available, nakita nyo sa ibang bansa, ilang hakbang mo, meron na. Ilang hakbang mo sa mga newsstand, no? Meron silang ganun. So, we will try to make it as accessible. Maaari sana madoble namin existing one ngayon. At madali lang dapat kumuha. And we can also put it in convenience stores, no? Ayun, convenience stores. Para hindi na gagastos ng stand-alone. Ang laki ng gastos eh. Yung overhead mo napakalaki. Para kasing franchise yung Yes. business model setup ng isang standalone. Hindi na uuso ngayon yan eh. Dapat bayad center type na lahat pwede. Load center type pwede lahat. Kaya nag-invest din kayo sa technology, GM. Kaya nakita natin, if you reduce their cost, lalaki income ng ahente. Yes. So, what's the best way? Isabay na natin sa existing business. Yung mga iba nga, sinasabi minsan, ito hindi ko alam, siguro dapat mapag-aralan naman. Yung mga iba, work from home eh. O dito na lang kaya, magre-register ako sa PCSO as a work from home person, and then baka pwede ako. May iba rin kasi entirely different yung market ng ang digital or e-lotto. Yeah. Sa ang Pilipino pa rin gusto mo yung physical. Yan pumupunta. Swerte ka rin sa Ginagano mo ha? Ginagano mo. Meron talagang ganun eh. May mga ritual. Bago ka tumaya. All may about gaganon superstition. pa. It's all about superstition. Inanalo nga ito maganda eh, sabi niya. Tinanong ko yung nanalo, taga Bicol yata. Sabi ko, ano yan, birthday? Hindi ako nagbe-birthday. Kasi mali ang birthday. Kulang, sabi niya. Hindi pala mali, kulang. Pakikinggan mo yung huni ng ibon kung ilan. May mga gano'n. Ritual nga eh. Yung ano daw ng tuko, ng palaka. So, binibilang niya raw. Sabi ko, okay to, bago to ah. Sa ang point ko, superstitious talaga tayo eh. Lahat ng magbe-bet. Alam mo, since ang hirap to, baka mas reliable pa nga yung superstition eh. Di ba? Which is, hindi ko in-encourage, pero ganun talaga eh. That's the way it is. So, kailangan maservisan sila. Yun ang point ko. With 6,500, daig na daig pa kami ng Palawan eh. Palawan na sa 8,000, no? So, kung magagawa namin yan na masaturate natin naman, make it available. I think without any doing anything, access. In marketing, Prada. GM, basahin ko lang ang phone-in na request from Mayor Zenny Mendoza. Sabi niya sa ating desk, sabi niya sa atin sa desk ng DZRH, pasabi po kay GM ang Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Wala pang ambulansya, baka pwede pong makahingi para sa munisipyo ng Talisay. Ano pong process ang pwede nilang gawin? As I've said, dapat hindi pa ho in the recent years, 5 years yan eh. 5 years. Ang inabutan ko, pero ako, after the yung batch namin na makuha namin lahat, re-reduce ko sa 3. 3 years. That's perspective po yan ha. Ngayon po, dapat hindi kayo nakatanggap in the last 5 years. Ng ambulance. Tapos may request kayo, may sangguniang resolution kayo authorizing the mayor to request and receive
At saka hindi ho kami nagbibigay sa barangay. Now, it's up to the mayor. Kung gusto ng mayor i-assign sa certain barangay, call po nila yon. Oh, yan. Mayor Seni. Mayor Yan po yan. Zenny, sana napakinggan nyo. I'm sure patuloy siyang nakikinig at kung paano yung magiging proseso ng request. Basta ang malinaw, may 5-year na allowance bago kayo maka-request ulit sa PCSO. Kung mayroon na kayo dati, wala pa kayong 5 years, hindi muna kayo ang nasa priority. Ito naman galing kay Summer ng Legazpi City. Dito po ba sa hindi nyo na kailangan. Legazpi City, marami kayo dyan. Ha? Summer, hindi nyo kailangan ng additional ambulance. Sobra ambulansya nyo dyan. Pero itong mga ambulansya na to, katulad nung time na yung sa father ko, I think dalawa yung dumating, isang yung private, pero ang bilis din dumating dun sa galing sa barangay namin. I believe dun sa PCS. So yung mga ganitong emergency situations na hindi rin talaga natin masabi, pero at least andyan kung malaking bagay talaga sa komunidad na may ganyan. Importante. Na available. Oo. We're even looking at siyempre yung mga island municipalities, kailangan na sea ambulance. Nag-formulate na kami ng TOR, ng terms of reference ng sea ambulance. Kasi marami talaga sa atin, kung ambulansya, doon lang sila sa isla nila. Really looking at facility. So right now, wala pa tayong sea ambulance sea ambulance. na namimigay. So pag-aralan namin. In fact, baka manghiram kami sa DOH ng terms of reference. Yeah. But dapat nga, meron kayong sa PCSO, if palago ng palago itong ating meron kayo dapat Air ambulance. Air ambulance, kasi kung minsan, yan, kailangan mo. Hindi mo maiwasan na magkaroon ka ng ganyan. Magandang pangarap yan. Dito to. Diba? Yan ang isang malaking bagay na kahit Luzon, Visayas, Mindanao lang. Yes, ganun lang. Para doon sa sea ambulance, nakakita na kayo ng prototype or may existing na po from other? Ano itsura nun, GM? Kompleto rin ng gamit doon sa... Pero ang loading niya, importante na kung nasa bow ba yun? Sa stern niya? Yes. Gaganyan mo. Kailangan ma-load mo kasi pag gumagalaw yun, sa tubig ka nasa tubig ka para workout. Maganda sana kung amphibious na, yung umaangat sa sana kung may ganun. Doon sa ating mga nagme-message din, tsaka sa nagko-comment sa Facebook, DZRH News, tsaka Executive Session, at tsaka sa YouTube. Isa na lang siguro, GM. Kung ako hindi ko alam yung proseso kung paano lumapit para humingi ng medical and assistance. Ano po ang unang kong gagawin? Kung kayo po ay taga Metro Manila, online po. Nag-accept na kami ng online applications. Kung kayo naman po ay nasa outside Metro Manila, magtungo po kayo sa pinakamalapit ninyong PCSO branch. Doon po at pumipila 75 branches na ba to? Opo, mga 75 branches. Kasi yung ibang lugar, wala kami. Sulu, Tawi-Tawi, ganyan. Wala po kami ron. Pero more or less, we have covered all areas. Pupunta nga lang po kayo sa branch. Okay. Tapos doon may mga requirement doon. At bago kayo pumunta, baka pwede nang dala nyo na yung requirement kasi available po yan sa webpage ng PCSO. Yung isa kung ano naman mga kailangan. Yung requirement na sa isang branch is a requirement sa lahat. So, ang suggestion ko po, tumawag po kayo sa branch niyo kung wala kayong internet, alamin niyo po verbally para pagpunta niyo, ready na po kayo dahil yung iba talaga malayo At yun nga talagang nakakatuwa sa trabaho ito, yung tulong ka talaga no? Yung nung tinanong ako ni First Lady, what's the best part of your job? Sabi ko, yung tumutulong ka nang hindi ka gumagastos sa sarili mong pera. GM, bago tayo mag-break. Mayroon akong ang gusto natin malaman kay GM, with all of the things na challenges na what are the possible opportunities and what is your wish list? Anong dapat na mangyari para lalo pang maging masigasig at lalago ang partisipasyon ng PCSO pagdating sa pagtulong sa ating mga kababayan? Well, unang-una, yung aming wish list talaga kung mabawasan yung amendment ng PCSO. Amendment ng charter, mahaba ho yun. But kung talaga titignan sana, maganda rin kung ma-revisit yung
charter, pero Baka matagal yan. Pero ano yung immediate na? yung immediate po, yung aming ibalik na lang po yung Tax break. From 20% mabalik lang sa 10, which it was in 2017. At marami po tayong magagawang matutulungan dyan. Kahit yun lang po, kahit na an increase of 3 billion. Kasi yun na lang po ang namin, parang dodoble ho yun eh. So malaking bagay. At hindi lang ho kami ang makikinabang dyan. Pati universal healthcare. Yes. Lalaki ang aming dahil Participation. 40% sila ng charity namin. So if we increase, they increase too. Yan ho ang mangyayari dyan. And all the others na percentage-based eh. Merong earmarks eh. May automatic earmarking dyan. Lahat ho ay makikinabang dyan. Yun lang po ang immediate ko kung kayo si Santa Claus. Yan ho ang immediate wish list namin. At maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig na patuloy pong sumusuporta sa PCSO. GM, pagkakataon po, kung may huli pa kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan, nationwide po on DZRH. Doon naman po sa mga hindi pa ho tumatama, meron hong payo dyan si The Great Manuel Uy. Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw. Pero bukod pa dyan, meron akong gustong ihabol. Ang aming slogan sa pagtaya ay sa bawat taya may kawang gawa. Ayan. At saka ang importante dyan, tumaya ka, huwag ka manalo. Hindi ka mananalo, hindi ka tumataya. At marami kayong matutulungan. Marami kayong matutulungan. Maraming salamat po GM ng Philippine Charity Sweepstakes Office, GM Mel Robles. Thank you po for attending our show and being a special guest po ngayong araw. Maraming salamat. Okay. Enjoy your show, Pao. Ngayon, mapupunta po tayo ngayon sa break. Ang oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Pili sa pakikinig at panonood dito sa DZRH Executive Session. Ako po si Paolo Capino, ang inyong lead anchor ngayong araw. At kasama pa rin, of course, si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, Cong. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay bago magpaalam dito sa ating programa. Tayo po ay we are wishing President Marcos and the First Lady Elisa Reneta Marcos well. Sana yung inyong nararamdaman ngayon, may sakit daw eh. May sakit daw silang pareho. Parang flu-like, but they're doing well. They're getting better. Naayos naman yata. Yan nga sinasabi natin eh. Panahon nito ngayon ng pagpasok ng iba't ibang mga klaseng sakit. Kaya nagpa-press con pa si Quezon City Mayor Joy Belmonte na may whooping cup. Hindi ko alam kung outbreak or basta alarming situation sa QC na ang sinasabi niya ay outbreak dahil ang yung dapat na mga magiging parang gamot or something wala silang mahanap ngayon to the extent na kailangan. Pati vaccine, pati yung mga vaccine. I think nagkukulang and I think kung para doon sa mga inuubo, mag-mask kayo kasi hindi naman din lahat ng tao uniform yung mararamdaman. Ngayon, umubo ka, may nararamdaman ka, umubo ka in public. Hindi naman lahat ng mga katabi mo, pero walang mararamdaman ng slide. Kasi yung iba dyan, makakaramdam ng baka ng iba. Mas vulnerable yung iba sa kanilang kalusugan. Kaya konting ingat lang ho. Lalo, aksidente, yan importante. Ngayon, maraming palabas, maraming mga uuwi sa mga probinsya at lahat, gagamit ng aeroplano, gagamit ng barko, gagamit ng bus, kotse at lahat. Medyo ingat-ingat ho tayo. Sa sakit, lalong-lalo na, napakarami natin mga problema may sakit ngayon. Pero bago tayo magpaalam pa, ay ito, galing ito kay kaibigan natin, dating board member ng Tawi-Tawi. Ang sinasabi niya, binabati natin ang mayors ng Simunol, Mayora Wasila Abdurrahman at Cebuto Mayor Nur Fitra Pajiji ng Tawi-Tawi. Galing kay Benji Uto ng ating kaibigan dyan sa Tawi-Tawi. Mubarak Kamba Kong, sabi niya, Simunol ang the first and oldest mosque in the Philippines. Nandun sa Simunol. It was Sheikh Karimul Makdum, National Historical Landmark yan. At ang National Shrine Tomb of Sheikh Karimul Makdum, siya nagdala ng Islam dito sa Pilipinas. Ako gusto ko pumunta Tawi-Tawi. Kasi yung mga latest vlogs, kahit yung mga foreigner, andon, namamangha sila doon. Oo, at saka mukhang safe naman yung very safe. Yung mga sitwasyon ng mga foreigner na nag-vlog at saka mga content creation. Kaya ako gusto kong pumunta. Ang very
Voice of the South atang ano nila, reputation. Mano ngayon. yan, Tawi-Tawi, Sulu. Oo. This is an archipelago Yes. Kaya maganda yan. At saka mga beaches nila. Oo. Tapos pagkain. Ang sarap Oo. ng pagkain doon at Nako. lahat. Mayor. Benji, good morning. sabihin mo kay Kong, ang Oo. kaibigan natin dyan, si Congressman, dating Governor, dating Congressman Nur Jafar, paring Nur, ay huwag kang mag-atubili kung kayo ay mag-iimbita sa amin, kami pupunta dyan. Of course, yung mga kaibigan natin dyan sa Sulu, Governor Sakurtan. Ating mga kababayan sa Sulu at Yes. sa Tawi-Tawi at sa buong rehiyon ng Yan, ng Barm. ng Barm. Kaya ito, bago tayo magtapos sa Kong Jonat, at I think wala tayo next week dahil Holy Week. So Oo. April na tayo babalik. Yes. Pero ito, pagtatapos ng Women's Month at sa balita ng PCSO, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan, namigay ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng mahigit 500 hygiene kits sa Chu Chi Foundation at Our Lady of Sorrows Outreach Foundation. Sinadya mismo ng Medical Services Department ng PCSO ang Chu Chi Foundation para mamahagi ng 477 hygiene kits para sa kanilang scholars, mga kababaihan at mga batang kanilang kinakalinga. Samantala, 100 hygiene kits naman ang ibinigay ng PCSO sa Our Lady of Sorrows Outreach Foundation Inc. sa Pasay City para sa mga batang nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Ayun, Kong, tapos na ang ating Bago tayo magpaalam, Pao, tayo man bumabati ulit sa ating mga kababayan. Sana po ay mag-ingat-ingat tayo sa inyong paglalakbay ngayong Semana Santa. Pagkakataon po natin ito para magnilay-nilay at tumingin sa ating sarili. Lahat tayo tumingin sa sarili natin sa harap ng ating Panginoon. Yung ating mga kababayan dyan sa Negros Occidental, si Governor Lacson Bong, si Vice Governor Jeff Ferrer, siyempre si Mayor Albi Benitez, paborito ni Pao. At siyempre yung mga iba pa nating kababayan dyan sa Capi, si Mayor Nonong Palomar, good morning sa inyo. At siyempre sa ating mga kababayan sa lahat, ay ingat-ingat lang po. Dito tayo. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz, nagsasabing maraming salamat sa pakikinig ninyo at lahat. Pagkakataon po natin itong Holy Week para tayo ay mag-ayos ng ating sarili. At sa ngalan ng ating mga kasamahan na si DOJ Secretary Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Ambassador Teddy Boy Locsin, Yusek Dodo Dulay at si paring Ed Javier. Ako naman po si Paolo Capino, ang inyong lead anchor ngayong araw. Mag-ingat po tayo, especially sa mga babiyahe at keep safe po mga kababayan. Ito po ang executive session. Now the executive session is adjourned. Dunkin, pasalubong ng bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS.